Lalobat pa din. Ay, kalalobat pa din. Guys, good evening, guys. Hello, guys. Good evening, mga tol. Mga tol ko, good evening, tol. Good evening, guys. Guys, good evening, guys. Sa inyo, guys. Good evening. Guys, legit, good evening, guys, ha. Guys, good evening. Mag-i-start tayo 7:50. Wait lang natin yung iba, guys. Lamig kasi, pinapasma ako. Bakit nagkaroon ng F? Nagkaroon ng F. Guys, good evening. Wala pang Thursday. So, wala na, guys. Pag 100k na. MC, nagkaroon tayo ng F. Good evening, MC. Good evening, guys. Guys, thank you sa mga nag-share. Guys, pare-post tayo ng live. Tapos send kay Heart Me. Thank you sa pag-repost, Matcha. Thank you, guys, sa mga nagre-repost. Guys, i-repost nyo. Thank you, Adam. Thank you, Genian, sa pag-share. Thank you, Nick M. Yap. Thank you sa pag-share. Kay nag-repost. Shoutout, guys, sa mga nagre-repost. Guys, mag-i-start ako ng 7:50, guys, ha. Para yung mga na-late, makakahabol sila. Miss Ruby, thank you sa pag-repost. Kay nag-share. Thank you. Kay Kia Desu nag-repost. Thank you, guys. Mag-i-start tayo ng 7:50. Okay, 7:50. Okay lang ba? Guys, tap muna kayo. Kay LA nag-repost. Guys, thank you, ha. Pag may extra kayo na coins, guys, mag-send kayo ng Heart Me. Para madami manood. Kasi guys, yung Heart Me yata nakakapagpaboost ng viewers, eh. Guys, wait lang natin yung mga absent pa. Baka may na-late pa, baka na-traffic. Hello, Ethan. Hello, guys. Nag-follow si AC. Thank you, AC. Kay Ems. Good evening, Charm. Good evening, guys. Guys, 7:50 tayo mag-start, ha? Hi, Luna. Hi, guys. Hello po. Guys, magsusulat lang ako saglit ng formula para hindi na tayo magsusulat mamaya. Susulat lang ako ng formula, guys, ha? Wait lang, guys, ha? Nagsusulat lang ako ng formula saglit. Tapos pwede na tayo mag-start after ko masulat. Ayan. Para tapos ang formula natin. Tap. Wait, wala lang 8, ha? Ganyan talaga. Masipag ako, guys, eh. Okay, number 1 na tayo. Okay, guys, may replay to. Sa number 1 tayo, tignan nyo. Tignan nyo yung number 1, guys. Okay, kailangan natin ng conversion sa number 1. Sa number 1, sabi dito, convert 126 kilometers per hour to meters per second. Okay, pag ganyan yung conversion, meron tayo dito. Okay, meron tayong conversion sheet dito. Cheat sheet sa conversion. Pag speed. Okay? Pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply natin yung value by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour naman to meters per second, i-divide nyo by 3.6. Paano nakuha yung 3.6? Kasi, di ba sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Tapos, sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. Ayan na. 3,600 divided by 1,000, dun natin makukuha yung 3.6 na value. Okay? Sa number 1, guys, tandaan niyo yung formula to natin. Kasi formula to yung gagamitin natin sa number 1. Okay, formula to ang gagamitin natin sa number 1. Ayan na, guys, oh. Yung, di ba, yung formula to natin is kilometers per hour to meters per second. Take note lang, yung shortcut natin dyan is i-divide lang natin yung value by 3.6, syempre. Ngayon, yung 126 na yan, i-divide natin sa 3.6. Okay, na ulit. Hindi, guys, iba yung given neto. Okay, pag ganyan, guys, yung value, kung ano yung mauuna, siya yung magiging nasa loob. Okay? Kung ano yung pangalawa, siya yung magiging nasa labas. Okay, nauna, siya yung nasa loob. Pangalawa, siya yung nasa labas. Eto, guys, may decimal place to, di ba? Yung decimal place dito, i-move natin pa right. Kung nag-jump kayo ng isa dito, syempre, mag-jump din tayo ng isa dito. Tapos, mag-add kayo ng 0. 126 divided by 36 is 3.
3 times 36 is 108. Ayan na. 126 minus 108 is 18. I-bring down mo lang yung 0, dito na siya. 180 divided by 36 is 5. 5 times 36 is 180. So, sagot natin sa number 1 is 35 meters per second tayo. So, ang sagot natin would be letter C. Okay? Letter C ang magiging sagot natin dyan. If nagta-travel siya ng 126 kilometers per hour, ang equivalent niya pala sa meters per second is 35 meters per second. So, letter C tayo. Okay, ano yung ginamit nating formula? Eto. Kasi, pag yung shortcut natin, pag conversion ng speed, di ba, may formula 1 tayo tsaka formula 2. Formula 1 is meters per second to kilometers per hour. Pag ganyan yung kailangan nating conversion, i-multiply mo yung value by 3.6. Pag kilometers per hour naman, papunta sa meters per second, i-divide mo yung value by 3.6. Saan nakuha yung 3.6? Dito. Pero kung maaari guys, hindi na natin ituturo to kasi naman, constant lang naman yung 3.6. Hindi naman nagbabago guys. Kaya hindi ko na sinasabi or hindi ko na tinuturo masyado yan. Okay, kasi constant value yung 3.6. Okay, number 2 tayo. Madali lang yung number 2 guys. Pag ganyan yung question, pansin nyo diba? May 11 na numbers tayo. So, 11 yung given na number. Tapos, yung average nila is 54. So, 11 multiplied by 54. Alam niyo na ba yung shortcut, guys, pag nagmumultiply tayo ng 11? Alam niyo na ba yung shortcut pag nagmumultiply tayo ng 11? O hindi niyo pa alam, guys? Alam niyo na, guys? Yung shortcut dito, guys, is paghiwalay niyo lang yung 5 at saka 4. Okay? Tapos, ipag-add niyo yung dalawa. 5 plus 4 is 9. So, 594 sagot natin. Applicable sa lahat yan. Okay, halimbawa sana, hindi ganito yung given pero times 11 pa din. What if 72 multiplied by 11? Take note kung ano yung value na to, paghihiwalayin mo lang siya. 7 at saka 2. 7 plus 2 is 9. 792 na tayo dito. Okay, ganun lang mag-multiply ng 11, guys. Ayun yung shortcut natin sa 11. Ulit, isa pa. What if 88 multiplied by 11? Same process, guys. Yung 8 is space tapos 8. 8 plus 8 is 16. Ayan na. So, it would be 968. Thank you, Kel. Thank you, Tol. Ayan na yun. 968 na yung magiging sagot natin if ever. Pero dito, 11 times 54 lang. What if 3 digit? Good question. What if 729 multiplied by 11? Iti-treat natin ito na A, ito si B, tapos ito si C. Okay, para hindi lang kayo malito, nilagyan ko ng letters. Si A natin, siya yung first number. Si letter B natin, ay yung pangalawang number is A plus B. Pangatlong number would be B plus C, tapos yung pangatlo would be C. Ipapakita ko kung paano gumagana. Yung A natin is 7, di ba? Si B natin is 7 plus 2 or 9. Yung pangatlo is 9 plus 2. 9 plus 2 is 11. Tapos yung C natin is 9. Yung sobra dito, i-add mo dito. Kaya, yung 1 dito, i-add mo siya dito. So, magiging 9, 1. 9 plus 1 is 10. So, kaya carry 1 mo dito. Ito na yung magiging sagot. 8019. Okay, ganun lang naman magkadali guys, mag-multiply ng 11. Mamaya guys, ituturo ko ulit yun ng detail. Kaso kailangan pa natin magsagot eh. So, number 3 guys, hindi 5% yung sagot pag ganito ha. Hindi 5% to. Hindi 5% yan guys. Huwag kayo mag-minus lang pag percentage. Okay, mali yun guys. Hindi ang shortcut dyan, hindi ganito yung shortcut ha, walang shortcut dito. Okay? Mali. Mali agad yan guys. Kasi nga, percentage to guys. Pansin nyo sa number 3, walang given na number, di ba? Pansin nyo sa number 3, walang given na number. Pag walang given na number, ang number natin would be palaging 100. Makikita nyo mamaya bakit 100 yung given na number. Makikita nyo mamaya. Pero sabi sa question, yung number daw natin is tumaas ng 15%. Okay? Yung 100, imumultiply natin sa 15%. Tapos, magiging 100 multiplied by 0.15. Thank you, LG. Thank you, Tol. 100 multiplied by 0.15 is 15. So, 100
plus 15, it would be 115, di ba? Okay. Yung value na natin dito is 115 na tayo. Pero take note, bababa pa siya ng 10%. Okay, bababa pa yung value natin ng 10%. Kaya, kukunin pa natin yung 10% ng 115. 115 multiplied by 0.1 or 10%. Thank you din, thank you guys. 0.1. It would be 11.5, di ba? Thank you din, thank you tol. Ang dami niya na. Okay, ngayon, ang gagawin lang natin dito is ganito. 115 minus 11.5. Okay? Tapos dito guys, pansin nyo, yung 0 hindi pwedeng i-minus sa 5, di ba? Kaya, hihingi tayo dito ng isa. Ayan na siya. 10 divided by 5 is 5. Decimal place. 4 minus 1 is 3. 114 minus 11 minus 1 is 10. Okay, anong pinagkaiba nila ngayon? Dito guys, kasi pag 100 yung ginamit natin na starting number, makukuha natin agad yung sagot. Kasi yung sagot natin is yung pinagkaiba lang nila. Di ba natapos tayo sa value na 103.5? Nagsimula tayo sa 100 kanina. So yung difference nila is, nadagdagan siya ng 3.5. Or, syempre, 3.5% na yan. So letter C tayo dito. Take note guys, pag percentage tapos walang given na number, ang number palagi natin is 100. Hello Akashi Kawai. Okay, thank you Jay sa pag-share. Kay Kay nag-follow. Thank you guys sa mga nagpa-follow ah. Okay, yun lang naman yung technique natin pag walang given na number. Always mag-base kayo sa 100. Pag trip nyo guys, 1,000 pero nga, mahirapan na kayo. Okay? Kung sa tingin nyo, kaya nyong i-mental to, mali agad yung paningin nyo. Kasi nga, hindi pwedeng 15% na itinaas, ima-minus nyo sa 10% na ibinaba. Baka ganun yung naiisip nyo. Pero yung magiging sagot natin, if ever, would be 5. Malayo yung 5 sa 3.5%. Okay? Kaya hindi gumagana yung shortcut na ganyan. Huwag nyong matahin pag percentage. Thank you, Toji. Sa number 4 naman, guys. Eto, basic lang ulit. Eto, di ba? Sa decimal niyan, it is 0.22. Tapos, pag nabasa niyo yung off sa word problem, it would be multiplication palagi. Multiplied by 1 to 50. Palagi kong sinasabi, guys, na kunin nyo muna yung mga whole numbers natin. Okay, wag kayo malilito dito, guys, ha? Kukunin muna natin yung whole numbers. Mamaya na natin ilalagay itong extra na 0, tapos yung decimal places dito. Okay, wag kayong malilito dito ha. 125 multiplied by 22 muna. Okay, whole number multiplied by whole number muna. Okay? 125 times 2 is 250. Tapos 0, 5, 2 rin. Okay? 0, 5, 7, 2. Take note, may isang 0 tayo dito na hindi nilagay. Ilalagay mo yan dito. Ayan na guys. Tapos, may dalawang decimal places tayo dito, kaya magbilang kayo dalawa pa left. Isa, dalawa, so dito yung decimal place natin. Magiging final answer natin would be 275. Or letter D tayo sa number 4. Okay? Guys, sabihin nyo pag di nyo naiintindihan ha, pwede natin ulitin. Ayan na. Aray. Malaki na masyado yung value. Ayan na. Nako po. Eto guys, tignan nyo yung value natin. Yung cube daw natin, may volume na 4,096. Ayan na. Yung 4,096 natin is the volume. Ang volume ng cube is S raised to 3. Take note ha, S raised to 3 palagi. Ngayon, para makuha natin yung side or the edge length, kailangan nating substitute yung V by 4,096. So, 4,096 is equal to S raised to 3. Cube root, tapos cube root tayo. Uya, paano ko malalaman yung cube root? Pag yung ginagamit ko is kwan lang. Anong tawag nito? Pag yung ginagamit ko is mano-mano. Eto guys, dito nyo makikita yung cube roots. Dito ha, mag-base tayo sa 6. Okay, kunin nyo yung mga last numbers natin. Kunin nyo yung mga last numbers natin. Ang mga last numbers natin are 4, ano ba ba? 5, 6,
7, 4, 5, 6, 7, at saka 8. Okay? 4 times 4 times 4 would become 64. Okay, automatic hindi na pwede si letter A. Kasi yung last number natin dito would be 4. Yung last number na hinahanap natin is 6, di ba? Okay, sa 5 naman. 5 times 5 times 5 is 125. Yung last number is 5, kaya mali din yung 15. Okay, sa 6 naman tayo. 6 multiplied by 6 it is 216. Okay, eto pwede. Pwede to. So, lalagyan natin ng asterisk kasi pwede yan eh. Pwede siya. Eto naman sa 7 naman, 7 times 7 times 7, it would be 243. Tama ba ako? Tama ba ako? 7 times 7, 49. Tama, 243. 343 ba? 343, sorry. Sa 8 times 8 times 8, it would become 64 times 8 is 2, carry 3, 51, 512. Kaya dito guys, pansin nyo yung last number lang yung titignan natin. Ito lang yung tumugma dito sa last number na ito, di ba? Kaya magiging sagot natin automatically 16. Siya lang naman yung nakatugma. So, 16 is equal to the side. Ayun lang, last number method lang para hindi mahaba yung solution nyo. 4 times 4 times 4, bakit tatlong beses minultiply sa sarili niya? Kasi nga, cube tayo dito. 4 times 4 times 4, 5 times 5 times 5, 6 times 6 times 6, 7 times 7 times 7, tsaka 8 times 8 times 8. Kuya, what if? Dalawa yung number 6. Oh guys, exponent applicable. Kuya, what if dalawa yung number 6 na last term? Okay, last digit, dalawa. Eh di yung dalawa na yun, i-compare mo na lang. Okay, i-compare mo na lang sila. Ipag-multiply mo na lang sila ng mano-mano. At least, nabawasan na yung choices mo. Hindi na 5, kundi magiging 2 or 3 na lang sila. Mas madali ka na mag-trial and error. Okay, last number method lang palagi. Okay, sa number, number 1 tayo. Guys, take note Eto, ipopost ko to sa YT mamaya. Okay? After ng live. Eto naman guys, sa number 6, kailangan natin ng PEMDAS. Okay, kailangan natin ng PEMDAS. Wait lang guys, may mute lang ako. Okay, kailangan natin ng PEMDAS. Okay, take note, pag PEMDAS guys, parenthesis yung mauuna. Susunod, exponents, multiplication, division, addition, tsaka subtraction. Take note guys, yung BODMAS, PEMDAS, at tsaka GEMDAS ay same lang sila. Okay? Same lang sila ng ibig sabihin. Pag PEMDAS guys, syempre, mauuna si parenthesis. Pangalawa, si exponents natin. Pangatlo, yung multiplication and division. Take note, hindi mas mataas si multiplication kay division. Mali. Okay, makinig kayo guys Hindi mas mataas si multiplication kay division. Okay? Si division din, hindi siya mas mataas kay multiplication. Mali din siya nun. Bakit mali? Kasi nga tol, ang uunahin natin is what comes from left to right. Okay? Kung anong mauuna, from left papuntang right. Okay? Pantay lang sila guys. Same with addition and subtraction. Hindi mas mataas si addition kay subtraction. Mali. Hindi mas mataas si subtraction kay addition. Mali. It is from left to right pa rin tayo. Okay, take note kailangan natin to mamaya. Kasi dito gamitin natin dito. Eto na. Sa number 6 tayo. 180 minus, napansin nyo to guys, 48 divided by 6. Di ba nauna si division? Kaya uunahin natin si division dito. 48 divided by 6 is 8. Multiplied by 5 minus 2. Ito 5 minus 2 is 3. Plus 4 squared is 16. Tama? Take note guys kung ano yung mauuna sa division at saka multiplication from left to right, yun yung uunahin natin. Okay? Ngayon, magiging 180, ba't 108, sorry. 180 minus 24 plus 16. Ayan na. Ngayon, 180, pwede nating unahin to guys or eto na lang, sige, proper way tayo. 180 minus 24 is 146 ba?
Hindi, 156, sorry. 156 plus 16. 156 plus 16, it would become 172. Ayun na yung magiging final answer natin. Okay, take note guys, kung ano yung mauna from left to right, yun yung unahin natin. Okay? So, 172 tayo sa number 6. Guys, double tap your screen guys. Ipapanood ko sa inyo mamaya kung saan yung mapapanood yung replay bukas. Okay? Para mapanood yung replay mamaya. Okay? Guys, share nyo live. Thank you. Kay Jerry nag-share. Thank you guys. Salamat din sa mga nagpa-follow guys ha. Thank you guys. Maraming salamat guys. Kay Warda nag-follow. Kay Jokers nag-follow. Thank you tol. Eto guys, ituturo ko na naman sa inyo yung shortcut. Eto yung sabi dito eh. A worker completes 3/4 of a job in 12 days daw. Okay? How many days for the entire job? Gaano katagal daw para matapos niyo yung buong trabaho? Eto lang naman yung gagawin natin dito guys. Okay? yung 12 dito, i-divide mo sa 3. Tapos, yung sagot nun, imumultiply mo sa 4. Ayun na yung magiging sagot natin. Okay? 12 divided by 3 is 4. Multiplied by 4, it would become 16. Saan nakuha yung 4? Eto guys, 12 divided by 3, makukuha natin yung 4 dito. Okay? Huwag kayo malito Ito yung process. 12 divided by 3, multiplied by 4. Ayan, para mas madali. Ayun na yung shortcut. So, letter C tayo dito. Diba? Mas madali lang yun, guys. Kesa naman mag-long method tayo. Number 8 naman tayo, guys. Sa number 8 tayo, convert 2.4 hours. 2.4 hours daw, papunta sa seconds. Ratio rotation mamaya, guys. May ratio tayo. Civil service exam. Yes, guys. Guys, i-share nyo yung live natin para madami makapanood. Thank you, guys. Thank you, guys, sa mga nagpa-follow, Guys, kung may extra kayo na coins, mag-send kayo ng heart me. Thank you. Thank you, guys. Sa number 8 tayo, guys. Thank you. Thank you, Angge. Thank you, guys. Nge. At nge. Thank you. Eto, guys. Take note. Sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Ayan ang note natin. Ayan ang note natin, guys. Job yan, guys. J. Letter J yan. Letter J. Letter J. What number 5? J yan, guys. Job nga eh. Sige, mamaya hindi na. PNPA pwede rin to, tol. Okay, ito yung conversion kasi natin. Sa isang oras, di ba, may 3,600 tayo. Kaya magiging 2.4 multiplied by 3,600. Dito, guys, makinig kayo dito. Baka malito kayo dito. Di ba may isang decimal place dito? Tapos, may dalawang extra na zero dito. Pwedeng mag-sacrifice yung isang zero dito para yung decimal place natin dito, ma-move siya. Okay, magiging 360 multiplied by 24 na tayo dito. Guys, sana hindi kayo gumagamit ng calculator, guys, kasi pag nag-exam kayo, guys, wala tayong calculator. Kaya nga, guys, pinapakita ko mano-mano paano ma-solve, okay? 4 times 0 is 0, 4 times 6 is 24, 4 times 3 is 12, plus 2 is 14. Tapos, 0, 12, carry, 1, 7. Tama ba ako? Wait lang guys nalilito ako eh. 0, 4, carry 2, 12. Tama. Ayan na. 0, 4, 6, 8. Ang magiging final answer natin would be 8,640 seconds siya. Bakit natin minultiply sa 3,600? Kasi nga, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Okay, yun na yung shortcut natin dyan. Ito yung mga palatandaan, okay? Sa isang oras, meron tayong 60 minutes, di ba? 60 minutes. Okay? Sa 60 minutes, meron tayong 60 seconds. Yan. Sa isang oras naman, pag gusto mo ng direkta sa seconds, meron tayong 3,600 seconds sa isang oras. Okay? Para dito, hindi nyo na kailangan mag-convert pa. Hindi nyo na kailangan ganito yung gagawin nyo. 2.4 times 60 times 60. Napahaba, di ba? Sorry. Sa 60 minutes, hindi pala.
Isang minuto pala ay may 60 seconds. Sorry, nalito. Thank you, Gian Kai. Thank you. Thank you, guys. Kay Gian Kai. Kay Miss Reriami. Ang hirap na nibanggatin ng mga pangalan nyo, guys. Guys, pag magpapangalan kayo, madali lang, guys. Bulol ako, guys. Mahirap banggitin yan, guys. Okay, so number 9, guys. LCM tayo. Ganito pag LCM, guys, long method gagawin natin. Thank you, Kyle. Thank you. Ang LCM daw ng 21 at saka 28. Dito mag-iisip lang kayo. Mag-iisip lang kayo, guys. Anong number ang pwedeng i-divide sa 21 na pwedeng i-divide sa 8? Thank you, Kimar, Hetaos, at Nge. Di ba pwede itong i-divide by 7? Tama? 21 divided by 7 is 3, and 28 divided by 7 is 4. Dito ulit, guys, mag-iisip ulit kayo dito. Yung 3, pwedeng i-divide ng 3, tama? Ayan na. 3 divided by 3 is 1. 4 divided by 3, hindi pwede. Kokopyahin mo lang yung 4. Ngayon, yung 4 natin, pwede nating i-divide by 4, tama? Ayan na. Kung 1 na to, kokopyahin mo na lang dito yung 1. 4 divided by 4 is 1. Mag-i-stop kayo pag 1 na yung nasa baba na parehas. Ngayon, natira dito, di ba? 7, 3, 4 na lang. Ay, ang tatlong yan, ipag-multiply nyo lang sa isa't isa. Magiging ganito lang siya. 7 multiplied by 3 multiplied by 4. It would become 84. So, final answer natin would be 84. Ayan na, guys, yung magiging final answer natin. Ay, age problem. Ayan na, age problem na, guys. Guys, try nyo ang sagutan, guys, kung ano magiging sagot nyo dito. For the OST, pwede, guys. Ano magiging answer nyo dito, guys? Pwede nyo i-spam yung sagot nyo. 1. But 1. Si San yung X, tama ka, Ethan. Pero sagot yung hinahanap ko. 45. Mali po yung 45. Parang bumaba. Hindi, guys. Ata, wait lang guys. Tinaas ko lang. Tinaas ko lang camera ko, guys, Yan, tinaas ko lang saglit. 40. May tama na. 40 yung tamang answer natin dito. Ito kasi yung explanation natin, guys. Okay, makinig kayo. Kung hindi 40 yung sagot nyo, makinig kayo, okay? Double tap the screen muna. Guys, double tap the screen muna. Double tap your screen, guys. Oh, natututo na ako, guys, sa mga nagtitinda. Double tap your screen, tapos comment kayo, done check out. Done check out. Okay, ito kasi, guys, pag ganyan, pag age problem, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X natin. Okay? Yung son yung mas bata. Kaya siya yung magiging X. Okay? Si father daw, si father niya is 5 times na mas matanda sa anak niya. Ayan 5 times. Meaning, 5 multiplied by X. Ayan na. Tapos, sabi sa number 10, their age difference. Difference. Take note sa word na difference. Pag difference, guys, it is subtraction, di ba? Or minus. Kaya, ima-minus mo yung age ng tatay niya sa age ng anak niya. Okay? 5x yung age ng tatay minus sa age ng anak na x, it would become 32, di ba? Okay. 5x minus x is 4x is equal to 32. Tapos dito, guys, pwede nating i-divide both sides by 4, syempre. Bakit natin i-divide sa 4, quiz? Quiz, bakit natin divide sa 4? I-divide natin sa 4, syempre, para matitira si x. X would be 32 divided by 4 or 8. Okay, may age na si San. Yung x natin is 8, di ba? Ngayon, gaano katanda yung tatay niya? Take note, 5 beses na mas matanda yung tatay niya kaysa sa anak niya. Thank you, Jen Kai. It is 5 multiplied by 8. Ang age ng tatay niya ngayon is 40. 40 years old yung tatay niya, guys. Okay? 40 years old yung tatay niya. Ayan lang, guys, yung pinakamadaling way sa age problem. Good job, guys, sa mga nakakuha. Double tap your screen, guys. Grabe, gumagaling na ako mag-live, guys. Gumagaling na ako mag-live. Gumagaling na ako, Thank you, guys, sa mga nagdo-double tap, guys. Tapos, salamat din sa mga nagpa-follow. Tapos nag-share. Thank you. Saan galing ang 32? Given, guys. Basahin yung question. Paano pag hinahanap yung nanay? Guys, wala namang nanay sa question. Father lang yung given, tsaka son. Thank you, Dystopia. Kay Dayan, thank you. Okay, so number 11 tayo, tol. Okay, alam nyo ba yung shortcut sa number 11?
Alam nyo ba yung easiest way kung paano makuha yung 11? Ay, yung number 11. Alam nyo ba yung easiest way? Yung easiest way natin dito guys is eto lang. 12 multiplied by 4 is 48, di ba? Tapos, bilangin nyo lang yung decimal places natin. Ito, isang decimal place, pangalawang decimal place, pangatlong decimal place. So, tatlong decimal places tayo. Magbilang ka lang kayo ng tatlo, papunta siya sa left. Okay? Isang decimal place, pangalawang decimal place, kailangan pa niya ng isa, tapos ito yung pangatlong decimal place. 0 na yan. Sagot natin dito would be letter B. Okay, as promised guys, ituturo ko na sa inyo paano mag-multiply ng 11, yung shortcut natin sa 11. Okay? Double tap guys kung gusto niyo matutunan yung yung shortcut natin sa 11. Guys, send kayo heart me, tas double tap. Thank you guys. Okay, magbigay kayo ng number guys. 2-digit numbers muna. 2-digit numbers, imumultiply ko sa 11 mentally. Anong 2-digit number magbigay kayo? Thank you Lucifer. Thank you. Lala naman pangalan mo tol. 56 times 11 is 616. Okay? 56 multiplied by 11 is 616. Paano ko nalaman yun, tol? Paano mo nalaman na 616, tol? Eto lang kasi yung shortcut, guys. Yung 5, eto siya. Yung 6, dito siya. Paano natin malalaman yung nasa gitna? Malalaman natin yung nasa gitna, ipag-plus niyo yung dalawa. Okay? 5 plus 6 is 11. Ayan na siya guys. 5 plus 1 is 6. 1 tapos 6. Ayun na guys, yung shortcut natin sa 11. Mas madali lang, di ba? What if, tol, 54 times 11? Okay, kayo nga guys. 54 multiplied by 11. Ano yung magiging sagot natin sa mga nakinig? Ano magiging sagot natin sa 54 times 11? Tama, si Hilda Ferrer, 594. Tama kayo guys, gumagaling na kayo. Pero what if hirapan natin ng konti? Gagawin nating 3 digits naman. Okay, pag 3 digits, halimbawa sana, 875. Oh guys, applicable lang to sa 11. Okay, pag 3 digits guys, ganito. Si 8 yung magiging A natin, si 7 yung magiging B, si 5 yung magiging C natin. Okay? Ayan na. Ang pattern kasi dyan is A plus B, B plus C, tapos C. Okay? Yung A natin is 8, di ba? Yung A plus B natin, ipag-add nyo lang yan. 8 plus 7 is 15. B plus C is 12, syempre. Tapos yung C natin is 5. Yung 1 dito, i-add nyo lang dito. Okay, magiging 5, 2, 1 plus 5 is 6. Yung 1 ulit dito, i-add nyo sa next number. So, 8 plus 1 is 9. Ito na yung magiging final answer natin. 9625 na. Okay, mamaya ulit guys, magtuturo ulit tayo ng mga shortcuts sa math. Kaya guys, don't forget to tap guys. Okay, mamaya ituturo ulit natin yung mga shortcut. Okay, bago tayo mag-proceed sa number 12, ito yung short discussion natin. Okay, sana yun, nawawala na yung di-discuss ko. Eto guys ha, tandaan nyo yung Formula 1 natin. Okay, tandaan nyo yung Formula 1 natin. Yung Formula 1 is pag meters per second to kilometers per hour. Pag ganyan yung value guys, imumultiply nyo lang siya by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour naman, to meters per second, i-divide nyo siya by 3.6. Constant yung 3.6 guys. Dito nakuha yung 3.6 natin. Okay, dito nakuha. Eto guys, tandaan nyo yung Formula 1 natin ha, kasi magagamit nyo yung Formula 1 sa next item. Okay? Eto na tayo guys. Sa next item natin kasi, kailangan nating mag-convert from meters per second to kilometers per hour. Okay? Meters per second papunta sa kilometers per hour. Naku, paano na ulit yan? Ano ulit yan? Ano ulit yan guys? Paano mag-convert ng meters per second sa kilometers per hour base sa computation natin kanina? Paano ulit mag-convert? Tama. Imumultiply natin yung value by 3.6. Ayan na. 63 multiplied by 3.6 tayo. Okay, dito guys, last number method na lang tayo. Alam nyo ba yung last number method guys? Para hindi na tayo mag-solve. 3 multiplied by 6. 3 multiplied by 6. Di ba yung sagot natin dyan is 18? Yung last number nun is 8. Sa choices guys,
Sa choices, ano ba yung last number is 8? Di ba ito lang naman yung may last number na 8? Automatically, siya na yung magiging sagot. Hindi na kayo nag-solve, di ba? Pero what if dalawa yung 8? Pag dalawa na yung 8 na last number, dun na kayo magsasolve guys. I-multiply nyo na to. Okay? Yun lang yung last number method natin guys. Okay? Yung last number method natin is ganun lang kadali. Last number multiplied by the last number. Okay? 3 times 6 is 18. Yung last number is 8. Sa choices, isa lang naman yung may last number na 8. Kaya siya na yung magiging sagot natin agad. Yes, very easy guys. Okay, sa number 13 tayo, geometry naman to. Eto guys, sa geometry, ituturo ko naman sa inyo yung mga formula natin. Pag perimeter ng rectangle, it is 2 multiplied by length plus width. Pag vice versa guys, i-divide nyo lang to by 3.6. Makukuha nyo rin yung value neto. Ayan, pag dinivide nyo to ng 3.6, makukuha nyo yung value neto. Guys, 3.6 is a constant guys. Pag nagko-convert kayo ng ganito na units. Area is length multiplied by width. Okay. Dito guys, sa number 13, nilista ko na yung mga formula na kailangan natin. Take note, etong dalawang to guys is formula sila. Hindi sila magbabago guys. Minamanipulate lang natin sila. Okay? Sa number 13, sabi, yung perimeter daw natin is 104 centimeters. Tapos, yung width natin is 22. Nawawala yung length. Kaya, ang gagamitin muna nating formula, syempre, is perimeter. Yung perimeter natin is 104, di ba? 104 is equal to 2 multiplied by length na nawawala plus width natin na 22. Ito yung width guys ha, given. Given din to. Pinalitan ko lang yung P ng 104 tapos yung W ng 22. Ngayon guys, pwede nating i-divide to by 2. Bakit tayo magdi-divide ng 2 tol? Bakit nga ba? Thank you Nel. I-divide natin sa 2 para ma-cancel out to. Matitira is length plus 22. Ba't length plus width? Length plus 22 is equal to 52 na lang. Kasi i-divide nyo lang to. Okay? Tapos ngayon, thank you Nel, ita-transpose nyo lang to dito. Magiging 52, yung positive 20 dito, pag naka-transpose, di ba, magiging negative 22 is equal to length. Tama, magiging negative siya. Kung positive siya dito, tapos transpose mo sa kabila, it would become negative. 52 minus 22 is 30. So, yung length natin is 30. Given yung width na 22, yung length natin is nakuha natin which is 30. Ngayon, makukuha na natin yung area niya. Ito yung formula. Ang formula natin is length na 30 multiplied by 22 para makuha natin yung area na 660. So, final answer natin would be, syempre, letter C. Okay guys, sa mga na-late guys, pwede nyo mapanood yung replay dito. Wait lang guys ha, i-open ko lang. Guys, sa mga na-late sa atin, dito nyo mapapanood yung replay, okay? Guys, sa mga na-late, dito nyo mapapanood yung replay guys. Kay Sir Arks guys. Sa YT to guys ha, YT. Okay, YT guys. Red up. Dito nyo mapapanood yung replay guys kay Sir Arks. Dito guys. Dito nyo makikita yung replay. Bukas ko na ipopost yung replay guys. Tapos guys, every day, every live, pinopost ko yung mga replay natin. Okay, kaya kung trip nyo mag-advanced study, meron mga items dito. Or mga videos na pwede nyo panoorin. Every day. Okay, every day, meron tayong video. Okay? Thank you guys, i-screenshot nyo na. Bakit hindi yung 52 yung transpose? Kasi, pag transpose mo yung 52 dito, andito pa rin si length. Hindi nakuha si length. Diba pag transpose mo si 52, wala nang matitira dito. Pag diba 52 is equal to length plus 22. Pag nilipat mo si 52 dito, wala nang natira dito. Tsaka hindi mo rin nakuha si length. Kasi hindi naman natira si length dito eh. Diba? Kailangan nating i-separate yung hinahanap. Kaya natin transpose yung kasama niya. Okay, ito pala guys. Short quiz muna tayo saglit. Ano yung kwan? Halimbawa sana, 999 raised to 0. Ano magiging sagot natin sa 999 raised to 0?
Ano magiging sagot natin pag 999 raised to 0? 0 ba, guys? 0? Naku po. Naku po. Take note, guys. Any number with 0 as an exponent would be equal to 1. Okay? 1, guys. Any number na may exponent na 0, it would be equal to 1 palagi. Okay? Hindi 0, guys. Any number raised to 0 would be always equal to 1. Ito yung rule natin ng exponents. Rule of exponents, pag 0 yung exponent. Okay? Sana may natutunan na naman kayo, guys. Sa number 14 naman tayo, guys. 35% ng isang number daw is 210. Ayan na. 35% of a number is 210. Paano natin makukuha? Thank you, Dan Leonard. Thank you, Tol. Palagi ka nagsasend, ha. Thank you, guys. Ganito lang yan, ha. Gagawin yung decimal to. 0.35n is equal to 210. Okay? Ngayon, i-divide natin siya by 0.35 both sides. Guys, hindi ako nagtuturo ng thermodynamics, guys. Hindi ako marunong nun, guys. Yung mga marunong lang ako yung tinuturo ko, guys. Okay? 0.35, maka-cancel out na yan. Matitira si n. Quiz, paano mag-manual yan, guys? Kasi nga, naalala niyo, di ba? Pag exam, wala tayong calculator. Paano mag-manual pag ito yung kinukuha? Sabi ko nga sa inyo, guys, ganito yan siya. Kung ano yung nasa taas, yun yung nasa loob. Kung ano yung nasa baba, yun yung nasa labas. Okay? Dito, guys, napapansin nyo dalawa yung decimal place. Yung dalawang decimal place na to, i-move natin siya pa right. Okay, dalawang jump yan. Ngayon, dito naman, dalawang jump din dito. Isang jump, pangalawang jump. Yung mga empty spaces dito, lalagyan mo lang siya ng 0. Okay? 210 divided by 35 is 6. 6 times 35 is 210. 0 na yan siya. Yung 0 dito na hindi nagamit, itataas mo lang dito. So, final answer natin would be 600. Trigonometry, tsaka ano yun, guys. Ituturo ko din yan, guys, after ng civil service exam. Okay, guys. Dito, guys, sobrang dali lang naman maghanap ng square root dito. Ganito lang yan, oh. Ganyan lang. Yung square root neto is 41. Alam ko na agad, guys, na 41 yung square root niyan. Alam niyo na ba yung shortcut sa square root, guys? Pag hindi nyo pa alam, pwede nyo mapanood sa YT ko, guys. Okay? Para sa shortcut ng square root, dito nyo mapapanood sa YT ko. Okay, sa YT ko, guys, may shortcut tayo sa square root. Eto, guys, oh. Square root shortcut. Eto, guys, oh. O, sige. Papatunayan ko na gumagana yung shortcut ko, guys. Magbigay kayo ng any perfect square. Okay? Magbigay kayo ng perfect square from 1,000 to 10,000. Okay? Magbigay kayo ng perfect square from 1,000 to 10,000. Hulaan natin kung ano yung square root niya. Perfect square, guys, ha? Take note, perfect square. Faster, guys. 1,870, perfect square ba yan? Perfect square lang, guys, ha? Perfect square, guys. Alam niyo ba yung perfect square, guys? Guys, perfect square nga, eh. Guys, naman, 9409. Okay, check natin. 6484. Sige, 6484. Ano pa ba yung mga last digit 4? 2 times 2 tapos 8. 8. 80 to, guys, square root ng 6484. Wala nang, hindi naman perfect square yung mga binibigay nyo, guys, eh. Perfect squares lang, guys, yung tinatanggap ko. Wala na bang iba? Wala na. Ayan nyo na. 5596. Sure kayo na perfect square to, ha? Eto, guys. 76 squared yung 5596. Mamaya ako na ituturo. Sa number 18, guys. Sa number 18, a number is decreased by 30%.
Sabi ko nga sa inyo guys, pwede nyo mapanood yung explanation dito sa YT natin. Okay? Tapos, kung mapapanood nyo yung explanation ko dito sa shortcut ng square root, i-like nyo naman yung video. Pag nanonood kayo ng video ko guys, paki-like naman guys yung video. Thank you guys. Okay? Salamat ha. Dito, i-subscribe nyo lang to. Okay na. Sa number 18 tayo. A number decreases by 30%. Okay? Tapos, na-decrease daw ulit siya ng 50%. What is the net percentage change? Okay? Yung number natin walang given, kaya ang gagawin natin is 100 yan palagi. Okay? Yung 100 daw natin, tumaas siya ng 30%. Oh, wala sa choices yung sagot. Ay, decreases pala. Sorry, decreases. Meron pala. Yung number daw natin decreases by 30%. Meaning, bumaba siya ng 30%. Kaya, kukunin mo yung 30% ng number. Decreases pala guys, kaya bababa. My bad. 100 multiplied by decimal neto, which is 0.3, di ba? It would become 30. Ngayon, ang gagawin natin dito is 100 minus 30. Bakit natin binawas yung 30? Kasi nga, decrease yan guys, oh. So, magiging 70 na lang yung value natin. Okay. Yung 70 naman daw, tataas siya ng 50%. Okay? Bumaba siya ng 30% tapos tumaas siya ng 50%. Automatically, pag 50% ng isang number, kalahati niya lang palagi. Okay? So, 70, idadagdag natin yung kalahati niya, which is 35. Ang magiging sagot natin is 105, di ba? Ngayon, i-compare nyo na lang. Sa 100 tayo nag-start. Tapos, natapos tayo sa 105. Ano ba yung pinagkaiba nila? Di ba nadagdagan siya ng 5? So, magiging sagot natin dito would be letter C, 5%. Kasi nga, 100 tayo nag-start, naging 105. Okay, bakit tayo nag-100 dito? Eh, wala namang number na given. Para makita nyo yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay, pwede naman kung trip nyo 1,000, pwede naman 1,000, 200, etc. Pero mas madali pag 100. Kasi automatically, kung anong pinagbago nila dito, papunta dito, yun na yung magiging sagot natin. Okay? Okay. Sa number 19 naman tayo, guys. 9/10 divided by 3/5 muna. Okay, 9/10 divided by 3/5 muna. Take note, guys, pag division ng fraction, kailangan nating mag-keep, mag-change, tapos flip. Kailangan natin yan, guys. Okay? I-keep natin yung una. Yung division, papalitan natin ng multiplication, tapos i-flip natin siya. Magiging 5/3. Take note guys, yung keep, change, flip, gumagana lang siya pag division ng fractions. Thank you, Eric. I-keep yung una, i-change into multiplication, tapos i-flip nyo. Dito guys, pwede na tayo mag-reduce dito para mas mapadali. Yung 10, pwedeng i-divide ng 5, tama? 10 divided by 5 is 2. 5 divided by 5 is 1. Okay? Yung 9, pwedeng i-divide, di ba, ng 3. 9 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. Ayan na. 3 times 1 is 3 and 2 times 1 is 2. Ngayon, yung sagot pala natin dito sa parenthesis na to is 3/2. Babawasan natin siya ng 1/4. Kasi nga, katuloy ito sa question. Doon ko kinuha yung 1/4, guys, ha? Doon ko kinuha. Eto na. Pag ganyan, guys, kunin yung LCD. Ang LCD ng dalawang to is 4. 4, i-divide mo siya dito, tapos, imumultiply mo yung sagot sa taas. 4 divided by 2 is 2. Times 3 is 6. Minus, 4 divided by 4 is 1. Times 1 is 1. So, 6 minus 1 is 5/4. Ito na yung magiging sagot natin. Pero, tol. Bakit? Bakit sa choices, puro decimal? Yung nakuha mo, tol, fraction. No problem. Pwede tayo mag-convert. Okay? Kung ano yung nasa taas, palagi siyang nasa loob. Tapos, kung ano yung nasa baba, palagi siyang nasa labas. Okay? 5 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. 5 minus 4 is 1. Hindi na pwede ito, di ba?
lalagay mo ng 0 dito, tapos 0 dito. Mag-add ka ng 0, yung 0, i-bring down mo lang dito. 10 divided by 4 is 2, 2 times 4 is 8. 2 na lang yan. Mag-add ka ulit ng 0, i-bring down mo na dito, yung 0. 20 divided by 4 is 5, 5 times 4 is 20. 0 na yan siya. Kaya ang final answer natin would be 1.25. Guys, mamaya ako ibibigay yung link ng worksheet, guys. Sa ngayon, tap muna kayo. Salamat, guys. Okay, mamaya ako ibibigay, guys. Pero don't worry, guys. Before mag-end yung live, binibigay ko na yung worksheet natin. Binibigay ko lang siya ng free, guys. Hindi ko pinapabayaran. Kaya pa-wait na lang mamaya. Okay? Pa-wait na lang para mamaya. Eto, guys, sobrang dali lang naman ng ganito. Yung average daw ng 14 numbers is 38. Okay? Yung average ng 14 numbers is 38. Oh guys, popost ko din to sa YT yung replay. Paano natin makukuha yung total niya, guys? Take note, pag naghahanap tayo ng total, imumultiply nyo lang yan. Okay? Same din sa method natin kanina, pwede nyo gamitin yung last number method. Or 4 multiplied by 8 muna. 4 multiplied by 8, it would become 32, di ba? Yung last number neto is 2. Sa choices, ano ba yung may 2 na last number? Di ba letter C lang yung may 2 na last number? Automatically, sagot natin dito is 532 na. Di ba hindi na kayo nag-solve? Napadali na yung buhay nyo? Last number method lang. Pero what if quiz? Dalawa yung 2 yung last number. Pag dalawa, yung 2 na last number, i-compute nyo na siya. Okay, imamana-mana niyang i-multiply. Ganun lang naman. Yatip sa Sokatoa, gagawan ko na lang ng video yan, tol. Para hindi mahaluan ng ibang topics to. Ilang items, guys? 60 items lang tayo for tonight. Tap, guys. Thank you. Guys, send kayo ng heart me, guys, sa mga my coins. Analytical, guys, kailangan nyo ng common sense. Okay, nakakalito kasi yun. Kasi sa number 21, okay, sa number 21 na tayo, ha. Sa 1 kilogram, thank you, Mers, meron tayong 1,000 grams. Ayan na. Ilang grams ang 0.36 kilograms? Take note, 0.36 kilograms tayo dito. Ay, multiplied by, sorry. Ano magiging sagot natin? Ano sagot? Ano sagot nyo, guys? I-comment nyo yung sagot nyo. Thank you, Banana Man. Thank you, tol. Tama, letter B. Kasi ganito lang naman yung shortcut dyan, guys. 0.36 times 1,000 is 360. Bakit 360? Kasi nga, di ba? Ito yung explanation niyan. Paano mapapadali yung solving nyo pag ganyan, di ba? Yung 1,000 may 3 0, di ba? Kaya, i-jump mo siya ng 3 beses pa right. Okay? 3 jump pa right. Kung ilan yung extra zeros dito, yun yung i-jump mo pa right. Isang jump, pangalawang jump, pangatlong jump. 0. 360 na. Yun yung magiging sagot natin. Sa number 20, guys, i-multiply nyo lang. Number of items by their average. 14 times 38 is 532. Okay, sa number 22 naman tayo, ililista ko lang yung mga formula na kailangan. Okay, ililista ko lang saglit ha. 14 times 38, 14 times 38, 532 na agad. Okay, ang kailangan nating formula dito is ganito. Surface area is equal to 6s squared. Ito yung formula ng surface area. Okay? Surface area ng cube, ito yung formula. Tapos, ang volume ng cube, di ba, is s raised to 2. Di ba? Ay, s raised to 3 pala, sorry. S raised to 3, di ba, yung volume ng cube natin. Ngayon, yung given sa atin dito is the surface area. Okay, surface area natin yan. Kaya, yung SA natin, papalitan natin ng 864. Okay? 864 is equal to 6s raised to 2, di ba? Ngayon, pwede nating i-divide both sides by 6 muna. Bakit natin i-divide both sides by 6? Siyempre, para matira na lang yung s raised to 2. Ngayon, 864 divided by 6, it is 144, di ba? Di ba? Ngayon, since may square dito, square root lang yan, tapos square root lang din natin to. Matitira, ang side natin would become 12. Okay?
Ngayon, ang gagawin na natin dito is mahahanap na natin yung volume. Volume is S raised to 3, di ba? So, 12 multiplied by 12 multiplied by 12. Ano magiging final answer natin? 12 times 12 times 12 it would be. Thank you, Randel. Wala ata sa choices. Wala sa choices, guys. Lagyan natin ng asterisk. Okay lang yan, guys. Ako naman gumagawa ng worksheet natin. Okay? 1,728. Ito yung magiging final answer natin, guys. Letter F tayo dito. Guys, mamaya ako ibibigay yung worksheet nyo, ha. After ng live na lang, makukuha nyo yung worksheet, guys. Okay? Wala. Mali letter A. Eto, guys, yung letter A, may magiging answer natin dito, eh. Saan na yun? Dito magiging sagot yun, eh. Wait lang, patitignan ko lang. Kung saan, ayun, oh. Dito magiging sagot, yun. Dito magiging sagot dapat yung letter A. Nalito lang ako. Nalito ako, guys. Saan nakuha ang 12? Square root ng 144. Guys, pinapost ko yung worksheet sa Blue App. Okay, sa Blue App ako nagpo-post ng worksheet. Palagi. Ayun ako. Sa Blue App ako nagpo-post ng worksheet, guys. Tapos sa mga na-late, pwede nyo mapanood sa YT. Reviewer sa CSES, tol. Tama ka ng hinala. Tamang hinala ka, tol. Okay? What is 7.5% of 2,400? Ilang years inabot bago nyo makabisado? Wala, practice lang, tol. 1 linggo lang ata. Mamaya nyo makikita. Yung 7.5%, guys, pag decimal yan is 0.075. Take note, ayan ang decimal niya, ha? Hindi 0.75, guys. 0.75 is equivalent sa 75%. Sobra kayo. Yung 7.5%, guys, is 0.075 lang siya. Multiplied by 2,400. Sabi ko nga, yung whole number muna ang imumultiply nyo sa whole number natin. Okay? Mamaya nyo na ilalagay yung mga zeros, tapos yung decimal places. Okay? 75 multiplied by 24 muna tayo. Okay? Ang sagot natin is 1800. Tapos, yung dalawang decimal place dito, ilalagay nyo lang dito. Tapos, may 3 decimal place tayo. 1, 2, 3. Dito na yung decimal place natin. Okay? Magiging sagot natin is 180. Letter C, tama. Bilis, mabagal na yun, guys. Mas mabilis pa sa akin ng iba, eh. Okay, number 24 tayo. Anong sagot niya sa number 24? Anong sagot natin sa number 24? Anong sagot niya sa number 24? Letter B. Let's check. Coke break. Wala na akong pambili ng Coke, guys. Di ko yung nag-gift. Wala na akong pambili ng Coke, guys. Yeah. Lolo, wala na akong pang Coke. Guys, di ba? Sabi, 20 hours matatapos. Tapos, 5 hours lang siya kumarga. 20 hours matatapos, tapos 5 hours lang siya nagkarga. Thank you, Menma. Thank you, tol. Sino na yung isa? Si Brainheart. Thank you. Eto, guys, ilo-lowest term lang natin siya. Ang lowest term ng 5/20 is 1/4. Okay? Yung 1/4, guys, equivalent lang din siya sa 25% or 0.25. Okay, magagamit nyo tong shortcut na to. Screenshot nyo na to. Eto, magagamit nyo to. Kailangan nyo to. Oh, guys, kailangan nyo to. Legit. Legit, guys. Kailangan nyo yan. Tapos, guys, sa mga na-late, pwede nyo panoorin yung replay dito. Okay, guys, dito nyo mapapanood yung replay, guys, pag na-late kayo. Diyan, guys, sa YT. Okay, sa YT nyo mapapanood yung replay natin. Dito nyo mapapanood yung replay, guys, pag na-late kayo. Oh, talo yung OG ko. Bakit? Okay na? Thank you, Days. Thank you, guys. Okay na. Okay na. Sa number 25, ano magiging sagot? Anong magiging sagot sa number 25? Thank you, Days. Sa heart me. Thank you, guys. Oh, 6/13. Wala na ba kayo ibang sagot, guys? Any other answers, guys? Any other answers? Any other answers? Ba't 5? Mali. 7, 4/9, 5/11.
Okay, any other answers? Letter C? Hindi. Tignan nyo kasi yung pattern guys, oh. 5, 7, 9, 11. Kaya yung next number natin would be 13. Pansin nyo, odd numbers lang to. 5, 7, 9, 11. 13, syempre yung susunod. Okay, tapos dito, 2, 3, 4, 5. Syempre, anong susunod sa 5? Di ba 6? Ayan na, 6 over 13. Gina-joke ko lang kayo guys na yung mali yung sagot nyo, naniwala kayo agad. Basic. Kaya guys, gina-joke ko nga kayo eh. Gina-joke time ko nga kayo guys eh. Plus 1/2, hindi. Mali yan. Nagdadalaga, hindi guys. 5x over 6. Wala na kasi yung pambili ng coke guys, kaya ganyan. Dry na yung lalamunan ko. Wala na akong vitamins. Okay, eto yung gagawin natin dito. Eto muna, yung i-transpose natin dito. Okay, yan muna yung i-transpose natin dyan. Magiging 5x over 6 is equal to 6 plus 4. Take note, yung negative 4, pag tilipat natin sa kabila, it would become positive 4, di ba? So, eto, 5 over 6x is equal to 10. Ngayon, anong gagawin natin dito? Ito yung pinakamadaling way. Multiply both sides by kabaliktaran neto. Alam mo yung kabaliktaran ng 5 over 6? Di ba 6 all over 5? 6 all over 5 din dito yung mumultiply mo. Etong dalawang to, since magka-reciprocal sila, maka-cancel out yan. Matitira si x natin. Okay? 10 times 6 is 60 divided by 5. 10 times 6 is 60 divided by 5. It would become 12, di ba? 10 times 6 is 60 divided by 5 is 12. Ayan na guys, yung sagot. Okay, sa number 27 tayo. Guys, mahirap yung shortcut ko kasi ina-explain ko. Di nila alam gawin nila pag di ko in-explain, guys. Sorry naman, di ko kasi nila alam gagawin nila pag di ko in-explain, guys. Okay, sa number 27 tayo. Ang area ng circle is pi r raised to 2. Okay? Yung pi natin is 3.14 lang. So, 3.14 multiplied by the radius na 10 centimeters. Ayun yung radius natin. Okay, radius natin is 10 raised to 2. It would become 3.14 multiplied by 100. Eto guys, 3.14 multiplied by 100 is simply 314 na lang yan. Okay, letter B lang tayo dito sa number 27. Guys, halos makakalahati na natin, hindi kayo nagtatap-tap. Na-stuck na tayo sa 66k na tap-tap. Bakit 100? Ayan guys, oh. 10 squared is 100. 10 times 10 is 100. Guys, tap-tap guys, tapos share nyo yung live. Thank you guys. Okay, number 28. Eto naman. Convert 3.5 hours papunta sa minutes. Take note, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Haha! Ano sagot? Letter D, ang bilis naman guys. Ang galing nyo Eto guys, ganito lang naman yan, di ba? 3.5 multiplied by 60. Take note, pwede mag-sacrifice yung 0 dito. Di ba may isang 0 dito? Tapos may isang decimal place dito. Eto, pwede siyang mag-move pa right, pero masasacrifice yung isang 0. Matitira na lang, 35 times 6, it would become 210. So, letter D tayo dito. Okay, number 29, A, B, C, D, E. Comment your answer, guys. A, B, C, D, or E. 0.042, let's check. Letter A. Wala na ibang sagot? Puro letter A kayo? Wala, nagkokopyahan kayo, guys, eh. Bawal kopyahan. Kokopyahan kayo, guys. Ilonggo, hindi ako Ilonggo, guys. Eto lang yan, guys, 7 multiplied by 6. Thank you, Leonard. 7 multiplied by 6 is 42, di ba? Bilangin yung decimal place. Isang decimal place, 2, 3.
magbilang kayo ng 3 papunta sa left. Isang decimal place, pangalawang decimal place, pangatlong decimal place. 0. Ayan na yung sagot. Okay, sinong hindi marunong mag-ratio, guys? Sinong hindi marunong mag-ratio? Sinong hindi marunong mag-ratio? Sinong hindi marunong mag-ratio, guys? Sino? Comment nyo, sabihin nyo, di ako marunong mag-ratio, tol. Sabihin nyo. Sino? Me? You? Thank you, Meng. Okay, kayo. Kayo lang kasi marunong ako eh. Tuturo ko nga, guys eh. Don't say how, don't say wow, say how. Sabi nga ni Urada, guys. Okay. Dito, kung ano yung mauunang letter, sa kanya yung mauunang number. Okay? Si A na una, so sa kanya si 4. Si B naman, pangalawa, sa kanya si 5. Si C, pangatlo, sa kanya si 6. Okay? Yung total daw nila is 300. So, yung 300 natin is the total value. Okay? Total value is 300. Pag may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Siyempre. Total ratio, paano makukuha? I-add mo lang lahat. 4 plus 5 plus 6. Ayan o, pinag-add ko lang to guys Pinag-add ko lang yan. Okay? 4 plus 5 plus 6, it would become 15, di ba? Eto, total value natin na 300, i-divide natin sa total ratio na 15. It would become 20, di ba? Yung 20 natin, ayun na yung basis natin. Anong basis? Yung 20, yung imumultiply natin sa value ng hinahanap. Which is letter C, di ba? Ayan o. Ito yung value ni letter C. Kaya 20 multiplied by 6, it would become 120. So, sagot natin is letter D. Guys, double tap your screen, guys. Guys, dito nyo pala mapapanood yung replay, guys, Dito nyo mapapanood yung replay. Sa mga na-late, dito nyo mapapanood. Guys, tapos pag pinapanood nyo naman yung replay, guys, i-like nyo naman yung video. I-like nyo naman, i-like nyo naman. Oh. I-like nyo naman, ganun naman, guys. I-like nyo. I-like nyo, Dito nyo mapapanood yung replay. Bukas ko ipopost. Comment, replay. Guys, comment, replay. Ayoko na nga, guys. Ang lakas ng tama ko na naman. Wala na naman tayo energy mamaya, guys. Comment, done check out, basket 2, thank you sa mga nag-done check out dyan. Thank you, shoutout sa inyo guys, sa mga nag-done check out. Ano magiging final answer natin dito? Oroy, mga hindi marunong mag-kwan, di kayo marunong mag-solve. Oroy ko. Don't say wow, say how. Sabi niya. Sabi ni Urada guys eh. Payag ka. 3 million sahod mo. Pero, sa laundry ka magtatrabaho. Ano? Nakalimutan ko na yung joke ko, guys. Ayoko na nga. Eto, guys, magiging 200 minus 50 divided by 5 is 10. Multiplied by 2 plus 3 squared is 9. Okay? 200 minus 10 is 190. Multiplied by 2 plus 9. Okay? 190 multiplied by 2 is 380. Plus 9 is equal to 389. Okay guys, sa mga hindi marunong mag-PEMDAS, pwede nyo panoorin yung video ko dito. Eto guys, tutorial natin sa PEMDAS. Gusto nyo mapanood guys, yung tutorial sa PEMDAS? Uy, wag makita yung drop ko guys. Gusto nyo makita yung shortcut natin sa PEMDAS kung paano kuhanin? Eto guys, Okay guys, dito, i-discuss ko sa inyo. Eto guys, manood kayo. Magkano yung PEMDAS. Napapansin nyo guys, may question tayo dito. question daw Tapos, since MDAS nga, kung multiplication yung uunahin, bakit hindi kanya inuna? Ay, mali. Ito pala guys, mali. Ito pala guys. Ito yung PEMDAS guys. Ngayon, i-explain. Ang lala. Mali guys, sorry guys Sorry guys. Okay, number 32. Convert 0.75 kilograms papunta sa grams. Wala tayo nakita, guys. Sakit. Medyo masakit yun, guys, Sa isang kilogram, meron tayong 1,000 grams.
Rico. Ilang grams meron sa 0.75? Aray. Ilang grams? Letter B? Letter B? Tama. Kasi, 0.75 multiplied by 1,000. Sabi ko nga, kung ilan yung zero dito, yun yung magiging jump natin pa right. Okay, tatlong zero, di ba? Bibilang kayo ng tatlo. Isang decimal place, pangalawang decimal place, pangatlong decimal place. Yan na, 750 na yung sagot. Pakakandala. Eto guys, di ba tinuro ko na to sa inyo kanina? Yung 2x over 3 plus 5 is equal to 17. Tinuro ko na to guys, no? Ano magiging sagot? Take note, yung 5 natin ita-transpose natin dito. Sige, sagot, kayo muna magsagot. May 18? May 18? Sabihin nyo, done check out, tapos number 18. Sabihin nyo, done check out, tapos yung letter ng sagot nyo. Done check out, tapos yung letter ng sagot nyo, guys. Ayoko na nga. Guys, seryoso na tayo, guys. Sorry, guys. Seryoso na. Okay. Di ba kasi, magiging 2x over 3 is equal to 17 minus 5. Magiging 2x over 3 is equal to 12. Sabi ko nga guys, imumultiply natin dito yung reciprocal ng fraction natin. Yung reciprocal ng fraction natin is 3 over 2, di ba? 3 over 2. Ayan na. Cancel out. Matitira si x is equal to 12 times 3 is 36. Divided by 2 is 18. Magiging final answer natin would be 18, guys. Okay? Ayun na yung final answer. Bakit? Ano meron? May na guys. May umakyat na sa bubong namin. Uri ko. Huwag na nanakit guys. Nagsasolve lang tayo dito guys. Oh. Magkakaibigan tayo dito guys. Oh. Ba't ka nanakit guys? Personalan na ba to guys? Ba't ka nanakit guys? 16% is 0.16, di ba? Multiplied by 875. Ayan na. Whole number multiplied by whole number. Ano ginamit na ito? Kuya, payag ka, sahod mo 1 million. Kuya, payag ka, astronaut ka, sahod mo 1 million. Pero, yung oxygen mo, utot. Ang lala mo, tol. Ang lala. Kung ano ang pinagko-comment nyo, guys. Hindi ako payag, guys. Anong gagawin ko dun? Kung ano pinagko-comment ng mga to, guys, kuya, payag ka. Lala, baban kita. Yan, nakaban na, guys. Eto, guys, whole number times whole number muna tayo. 6 times 5 is 30, di ba? 42 plus 3 is 45, carry 4. 6 times 8 is 48 plus 2 is 52. 8, 7, baliktad. 5, 7, 8. 0, 0, carry 1. 0, carry 1, 14. Ayan na guys. Tapos may dalawang decimal place tayo. Dito yung decimal place. 140. Kuya, payag ka, kapangyarihan mo magpatigil ng oras pero bawal ka kumibo. Kung hindi na ako nagturo. Ang lala nyo guys. Kuya, payag ka, si Iron Man ka, pero yung sasakyan mo e-bike. Ano na naman yung pinagsasabi nyo, guys? Kung trip niya na naman ako, guys, eh. Wala na, eh. Sige, guys. Pagtripan nyo na lang ako, guys. Kuya, payag ka, pogi ka, pero lahat kami bulag. Pogi naman na ako, guys, eh. Di naman kayo nabulag, guys. Eto, guys, ano susunod? 1, hindi 1, guys. Ano sagot? A. Paano? Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Galing.
Ayoko, payag kayo immortal ka pero palaging masakit ngipin mo, wag na lang. Wag na lang. Okay, ano yung length yung hinahanap, di ba? Mamaya lagay yung payag ka, guys. Mamaya, sige, babasahin natin yung mga payag ka. May pang DOST ka, pwede naman to, guys, ha. Okay? Dito, area ng rectangle yung binigay. Area ng rectangle is length multiplied by width. Okay, formula to ng area ng rectangle, ha. Tapos, yung area natin na given is 720. Yung width natin is 24, hinahanap si length. Gaano kahaba? Yung length. Okay? Yung area natin is 720 is equal to length na nawawala multiplied by width natin na 24. Divide by 24. Syempre, para matira si length natin. 720 divided by 24, syempre, sagot natin dyan 30. Guys, ang gagaling nyo, guys. Guys, natututo ba kayo sa akin? Guys, so puro na lang ako pantitrip sa inyo. Guys, natututo ba kayo sa akin o puro na lang ako pantitrip? Thank you, lovely. Thank you, guys. Guys, huwag kayo magalit ha. Nantitrip lang ako, guys. Sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Mamaya na, guys. Pinagtitripan nyo ako, guys, ha. Sabi ko nga, it is 4,500 divided by 3,600. Bakit natin dinivide? Kasi nga, seconds to gagawin nating oras. Kaya nagdi-divide tayo. Cancel out mo yung 0, tapos i-reduce mo na lang yan. 45 over 36 is the same as 5 over 4. Diba na-compute na natin kanina? Yung 5 over 4, it is 1.25. Letter C. Take note, guys, natira is 45 over 36. Nilowest term ko lang. Okay, para sa mga bago, ganito mag-compute papuntang decimal. Kung ano yung nasa taas, siya yung nasa loob. Kung ano yung nasa baba, siya yung nasa labas. 5 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. 5 minus 4 is 1. Di na pwede. Decimal, decimal tapos 0. Bring down mo, 0. 10 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. 8 minus 2 is 2. 10 minus 8 is 2. 0 ulit dito. Bring down mo lang dito. Yan na. 5 times 4, 20. Doon natin nakuha. Okay, guys? Dapat ko na, pag nagsasolve kayo dito sa live ko, walang calculator. Kuya, show how 5 over 4, di ba? 45 all over 36. Yung greatest common factor nilang dalawa is 9. 45 divided by 9 is 5. 36 divided by 9 is 4. Guys, lowest term lang yan, guys. Pag di nyo alam mag-lowest term, pwede nyo panoorin sa YT. Guys, wala kayong calculator sa exam, ha? Please, guys. Huwag kayo calculator. Okay? Kuya, payag ka. Kuryente ka pangyarihan mo, pero may bill kayo every month sa Meralco. Yuko. Wag na lang, tol. Pinagtitripan mo ako, tol, ha? Sir, payag ka, ikaw si Flash, pero takbo mo pa atras. Ikaw payag ka. Wag na. Guys, huwag niyo akong pagtripan, guys. Puro payag ka eh. Okay dito, guys. Okay, eto ha. Sa card, meron tayong 13. Ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, tapos Queen, tapos King. Okay? Ano yung probability na makakuha ka ng Queen? Di ba isang card lang si Queen? Isang card out of 13 cards. Kasi 13 naman lahat yan eh. 13 yung bilang. Okay? Queen. Isa si Queen sa 13 na braha. So, 1 over 3. Oh, lala nyo guys, payag ka. Nagte-teleport ka pero maglalakad ka pabalik. Sige, payag ka din. Ubo mo pahigop. Payag ka, ubo mo pahigop. Sige. Huwag nyo. Ubo mo pahigop. Oh guys, taga-jadi ako guys.
Payag ka, ubo mo, pahigop. Sige ah. Okay. Sa number 39, madali lang to. Madali lang to, guys. Oh, seryoso muna. Nagsosolve muna. Pag nagsosolve, seryoso. Okay? Seryoso. A worker can finish a job in 8 days. Okay? Another in 12 days. Okay. Si worker A natin, 8 days niya bago matapos. Si worker B naman, natatapos na in 12 days. Take note, working together sila. Pag working together, guys, it is product over sum. Okay? Product over sum nilang dalawa. Bakit sum? Kasi nga magtutulong silang dalawa, guys. Kailangan nilang magtulong, guys. Nagtulong sila kaya product over sum. So, 8 times 12 is 96 and 12 plus 8 is 20. Magdi-divide na lang kayo, guys. Okay? 96 yung nasa loob, tsaka 20 yung nasa labas. 96 divided by 20 is 4. 4 times 20 is 80. 16, decimal place, 0. Bring down mo dito, 0. 160 divided by 20 is 8. 8 times 20 is... Ayan na. Sagot natin is letter C. Pag tatlo yung working, guys, sige, maglalagay ako ng example bukas na tatlo yung nagtatrabaho. Inulit ko, guys, ha. Guys, yung questionnaire ako gumagawa, guys. Everyday may questionnaire. Okay, guys, mamaya pag nag 150k top-tops tayo, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo madadownload yung questionnaire. Guys, dito nyo mapapanood yung replay, okay? Dito, kay Sir Arks, sa YT. Ipopost ko dito yung replay bukas, guys. Mapapanood nyo dito yung replay, ha? Dito. Okay, dito nyo mapapanood yung replay. Tapos yung worksheet mamaya, guys. Mamaya ng 150k na top-tops. Nakakalimutan nyo mag-top-top, eh. Sa red up, yes, guys. YT. Okay na. Okay na, ha? Okay na. Okay na? Okay na? Okay na. Bukas na yung example nun, guys. Wala ko example. Mahirap maggawa ng example lang biglaan, eh. Number 40, guys. 3/4 divided by 1/2. Take note, guys, pag division ng fractions, kailangan yung mag-keep. I-change yung division into multiplication, keep, change, tapos flip. Tapos eto, guys, i-flip mo na lang to. 2/1. Okay? 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Bakit ka nag-reduce agad, tol? Bakit mo naman ni-reduce agad to? Kasi nga, pwedeng i-reduce. 3 multiplied by 1 is 3. 2 multiplied by 1 is 2. Ayan na. Kung ano yung nasa taas, yun yung magiging nasa loob. Kung ano yung nasa baba, yun yung magiging... Ay, hindi pala. May minus pa pala to. Sorry. May minus pa pala. Sorry, ha. Yung sagot natin pala ditong 3/2 is yung nasa parenthesis lang. Magdadagdag pa tayo ng 1/4. Sorry, guys. May 1/4 pa pala. Di ko nabasa, eh. Okay? Ngayon, yung 3/2 na to, dadagdagan pa natin ng 1/4. Okay? Kukunin nyo lang LCD, guys. Kasi hindi kayo pwedeng mag-add ng paganyan. Okay, sige. Ituturo natin yung butterfly method. Ito yung butterfly method, guys, oh. Imumultiply nyo yan. 2 times 4 is 8, di ba? Tapos, 3 times 4 is 12. Plus, 1 times 2 is 2. Ayan na siya, guys, yung butterfly method. So, 12 plus 2 is 14 all over 8. Eto, guys, ilo-lowest term pa natin yan. Okay? 14 divided by 2 is 7. 8 divided by 2 is 4. Kung ano yung nasa taas, yun yung nasa loob. Kung ano yung nasa baba, yun yung nasa labas. Nasa loob, nasa labas. 7 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. 7 minus 4 is 3. Decimal place, 0, i-bring down mo dito. 30 divided by 4 is 7. 7 times 4 is 28. 2 na lang yan. Yung 0, i-bring down mo lang dito. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. Ayan na. So, 1.75 tayo.
Guys, yung lowest term, guys, yung GCF yung pinang-divide. Okay, greatest common factor nila. Saan na kamay ko? Eto guys, number 41 na tayo. 2.8 kilometers papunta sa meters. Ilang meters ang nasa 2.8 kilometers? Ilan guys? May nag-message. Wait lang guys, may nag-message. Okay guys, ilan? Ilan? Imumultiply nyo lang yung value by 1,000. Okay? 2.8 multiplied by 1,000 lang yan. It would become 2,800 meters or letter B. 60 items lang tayo guys ha. 60 items lang tayo for today. 60 items lang tayo guys. Bukas ulit 60 items tayo. Okay dito guys. Yung 9%, pwede ba yan sa CSE? Pang CSE talaga to, tol. Yung 9%, ilan sa decimal yung 9%? Ilan sa decimal yung 9%? Ilan sa decimal yung 9%, guys? Ilan sa decimal? 0.9, mali. 0.09, tama. Kasi guys, yung 0.9 is equivalent siya sa 90%. Take note ha. Tapos, yung 0.09 is equivalent siya sa 9%. Ay, 0.0. Tama. Okay. Ngayon, yung 0.09 na yan, imumultiply mo lang siya sa 3,000. Pag minultiply mo na yan, ang magiging sagot dyan is 270. Okay? Tama. 0.09 guys. Iba ang ibig sabihin, iba ang magiging equal pag 0.9 siya. Dapat 0.09. Kaya nakuha yung sagot na yun. Okay, sa number 43 guys, di ba tinuro ko na sa inyo to? Yung 4 over 5x minus 3 is equal to 9. Di ba tinuro ko na sa inyo to guys? Eto muna yung kailangan nating i-transpose dito. Tama yung mga 15. Tama kayo guys. Magiging ganito na yan. 4 over 5x is equal to 9, yung negative magiging positive sa kabila. Okay? 9 plus 3. 4 over 5x is equal to 12 ngayon. Take note guys, dito, imumultiply natin both sides by the reciprocal of this. Kabaliktaran nila guys. Okay? Kabaliktaran nila or 5 over 4. So, 5 over 4 din dito. Cancel out, matitira na lang si x. Ayan o. 12 multiplied by 5, i-divide nyo sa 4. Or pwede rin, 12 divided by 4 multiplied by 5. Parehas din naman yung sagot. Okay, parehas din naman yung sagot dyan. Okay? Ngayon, ang magiging sagot natin is 15. Tama. Guys, alam nyo na ba magkwan? Guys, alam nyo ba yung kwan? Yung mag-square ng number pag last number niya is 5? Sige, tuturo ko na naman sa inyo to. Everyday ko tinuturo. Nakakalimutan nyo naman. Alam nyo mag-square ng numbers, guys, pag yung last number niya is 5. Eto, ang square root ay ang square ng 25 is 625. Yung square neto is 132.25. Ayan na. Eto guys yung shortcut. Pag 5 yung last digit, take note, pag 5 yung last digit, tas nag-i-square ka, 25 palagi yan. Okay? Pag 5 yung last digit, pansin nyo guys, 25 palagi yung last number ko. Tapos, makukuha natin yung first number dito by, di ba yung 7, ang susunod sa 7 is 8. 7 times 8 is 56. Ayan yun guys, 56.25. Same thing din dito. Syempre, 5 yung last number, ang magiging last digits natin would be 25. Ang susunod na number sa 8, di ba is 9? 8 times 9 is 72. Okay? Ngayon naman guys, try nyo nga yung 95 squared. Ano yung 95 squared guys? Ano yung 95 squared? Ano yung 95 squared guys? Thank you Charles, thank you Tol. Anong sagot? Isa pa lang nakatama. Tama, 90-25.
Good job. Good job, guys. Kasi yung next number sa 9 is 10. 9 times 10 is 90. Yung 5 dito is 25 lang din yung last digit. Dali, di ba? Dali, di ba? Dali, di ba? Ang dali, di ba? Oh, guys, basta 5 yung last digit tapos ini-square lang. Eto na naman. Hinahanap yung side. Pero, volume yung binigay. Ang volume is S raised to 3. Okay? Ngayon, kailangan nating i-cube root to. I-cube root lang natin yan. Volume is 1331 is equal to S raised to 3. Okay? Cube root, tapos cube root. Ang cube root ng S raised to 3 is S. Okay, paano kumuha ng cube root, tol? Paano? Eto, tol. Kunin niyo yung mga last number. Diba, mga last number niyan is 9, 0, 1, 2, at saka 3. 9 times 9 times 9, 0 times 0 times 0, 1 times 1 times 1, 2 times 2 times 2, 3 times 3 times 3. Okay? Bakit ko ginawang ganyan? Makikita nyo mamaya. 9 times 9 times 9 is 729. 0 times 0 times 0 is 0. 1 times 1 times 1 is 1. 2 times 2 times 2 is 8. 3 times 3 times 3 is 27. Okay, ano yung last number dito? 1, di ba? Dito, eto lang naman yung nagkaroon ng 1 na sagot. So, ang magiging final answer natin dito would be 11. Ayun lang yung shortcut, guys. 1 times 1 times 1 is 1. Yung last number is 1. So, ito yung magiging sagot. Thank you, Charles. Thank you, Tol. Guys, yung printables, pag nag 150k top-tops na tayo, di kayo nagta-top-top, guys. Sa ngayon, replay muna. Guys, makikita nyo yung replay dito, ah. Dito nyo makikita yung replay, guys. Guys, dito nyo mapapanood yung replay. Ayun ang replay. Dito nyo mapapanood yung replay, guys. Ipopost ko to after ng live. Sa mga nagpapaulit, guys, dito nyo nalang panoorin sa replay. Thank you. Tapos manonood kayo ng replay, guys. I-like nyo yung video. Okay? Guys, sino hindi marunong sa PEMDAS sa inyo? Gusto nyo yung tutorial sa PEMDAS, guys? Guys, gusto nyo Gusto nyo matuto sa PEMDAS, guys? Guys, gusto nyo matuto sa PEMDAS? Gusto nyo matuto pag PEMDAS, guys? Di kayo marunong sa PEMDAS? Okay, guys, papanoorin natin yung tutorial ko sa PEMDAS. Saglit lang, guys, ha? Okay, guys, dito, i-discuss ito yung PEMDAS, guys. Kung paano gumagana yung PEMDAS. Napapansin nyo, guys, may question tayo dito. Eto. Tapos, since PEMDAS nga, kung multiplication yung uunahin, bakit hindi kanya inuna? Ayan, guys, PEMDAS. Ayan yung PEMDAS. Kaya nagsabi, ah. Kaya nagsabi, gusto nyo malaman. Wala ka dun, guys, ha? Sorry na lang, wala ka dun, guys. Ginawa niya yun sa sarili niya, guys, ha? Nagmamat lang ako dito, guys. Wala yung choices sa sagot. Malabo. Eto, guys, i-divide mo dito, di ba? Magiging, kung ano yung nauna, yun yung magiging nasa loob. Kung ano yung pangalawa, ayun yung nasa labas. Okay? Eto, guys, i-move mo siya pa right. Isang decimal place na jump. Yung DOST, guys, tsaka na siguro, guys, after ng civil service. Kung nag-jump kayo ng isa dito, magja-jump din kayo ng isa dito. 64 divided by 8 is 8. 8 times 8 is 64. 0 na yan siya. So, magiging 8 minus 2.5. Okay? 8 minus 2.5, it would become 5.5. Pwede sa LM to, guys. Advance na nga sa inyo to, eh. Okay? Ayan na. Ayan na, guys, ang sagot. 5.5. Math major, hindi ako math major, guys. Sa number 46 naman, guys, hanggang 60 lang tayo, ha. Take note, pag yung conversion natin is meters per second to kilometers per hour, imumultiply nyo lang yung value by 3.6. Constant to, guys, ha. Constant yung 3.6 pag ganito yung conversion. Oh. Okay, constant yung conversion na yan.
Yung given natin is 150 meters per second. Hindi 6.5 guys, 5.5 talaga. 15 meters per second multiplied by 3.6. Okay, ito yung explanation kasi, di ba? 8.0 minus 2.5. Yung 8, magiging 7 kasi magbabaro siya dito. 10 minus 5 is 5, and then 7 minus 2 is 5. Kaya na guys. Kaya nga guys, 8 minus 2.5 is 5.5. Hindi nyo pwedeng i-minus to guys. 0 minus 5, hindi pwede. Kailangan mag-borrow dito. Para 10 minus 5 is 5, 7 minus 2 is 5. Okay dito guys, pag ganito yung conversion, i-multiply mo lang yung value by 3.6. Okay? 150 pala, sorry. Ngayon, pag ganito, pwede mong i-sacrifice yung 0, pero yung decimal place dito, mag-move din. O, isang decimal place na jump, isang 0 yung natanggal. Matitira na lang is 15 times 36, it would become 540. Ayan na yung speed niya, guys. Ayan na yung speed niya, guys. Pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo yung value by 3.6. Okay, yun na yun. Okay, last 13 items tayo, guys. Sa number 47, the sum of 3 consecutive, 3, take note, 3 ha. 3 consecutive even numbers is 72. What is the smallest? Yung sum nila na 72 divided by the 3 numbers. Tama. Yung makukuha mo dito is the median. Gitna yung makukuha mo dito. 72 divided by 3 is 24. Tatlong numbers, di ba? Isang number, pangalawang number, pangatlong number. Gitna natin yung 24. Take note guys, basahin niyo yung tanong. Even. Kaya, dapat yung even number before 22 and even number after 24 dito. Ang even number before 24 is 22. Ang even number after 24 is 26. Ito yung tatlong numbers. Smallest yung hinahanap, di ba? Kaya 22 yung magiging sagot natin. Letter B. Sa number 48 naman guys, matalino lang ito, kahit nakapikit kayo dito. Yung 12.5% sa decimal is, syempre, 0.125. Pag nabasa niyo yung off, multiplication na lang yan. 3,200. Sabi ko nga sa inyo, whole number multiplied by whole number muna. Mamaya nyo na ilalagay yung zeros tapos yung decimal places. Okay? 125 multiplied by 32 muna. 0, 1, 5, 2, 5, carry 1, 7, 3. 0, 0, carry 1, 0, carry 1, 4. Tapos, dito, di ba, hindi natin dilagay yung dalawang 0. Ilagay mo dito. Tapos, may tatlong decimal places dito. Bilang ka lang ng tatlo, dito na yung tuldok. Kuya, sana hindi ka mabangga ng full charge na e-bike. Tala mo, tol. Kung ano-ano pinag-iisip mo, tol. Bakit full charge na e-bike pa yung babangga sa akin, tol? Bakit, tol? Isama ka ba ng loob, tol? Full charge na e-bike? Lala. Okay, dito guys, GCF. Thank you, Antol. GCF guys, pag GCF, baliktad na divide. 144, tapos 216. Okay, madalian muna tayo. Thank you, Nixie Pixie, kay small affiliate only. Thank you. Dito guys, pwede nating i-divide by 2. Sige, 2 muna. Kasi alam ko, naisip nyo to eh. 144 divided by 2 is 72. Okay, hindi gumagana yung ganyan guys. Hindi gumagana yung ganyan na shortcut. Okay, pag may ibang given na number, hindi gumagana yan. Mali. Ladder method palagi. 216 divided by 2 is ilan? 108. Tapos, eto pwedeng i-divide ng 9, tama? 72 divided by 9 is 8. 108 divided by 9 is, ilan na naman to? Ilan na naman to? 12. Tapos ito, pwedeng i-divide ng 4, tama? Ayan. Ayan na.
8 divided by 4 is 2. 12 divided by 4 is 3. Mag-stop na tayo dito. Kasi nga, wala nang number ang pwedeng i-divide sa 2 na pwedeng ipang-divide sa 3. So, it would be 2 multiplied by 9 multiplied by 4 or 72. Ayan. Thank you, Jella Mateo. Thank you. May tupas pala. Kala Mateo, di ko nababasa kasi pangalan nyo eh. Thank you, Charles. Paano pag LCM? Pag LCM, guys, ang goal mo is maging 1 yung nasa baba. Itong mga to. Dapat maging 1 yan, guys. Okay. Okay, last 10 items. Ulit ha. Okay, sige. Bibigay ko na kayong worksheet. Ba't nakita nyo? Guys, dito nyo mapapanood yung replay ng live bukas. Bukas, guys, pag may hindi kayo naintindihan na number, pwede nyo panoorin dito. Pwede nyo panoorin dito, guys. Okay, dito. Okay, dito. Dan subscribe. Okay, isubscribe nyo na guys ha. Bukas, ipopost ko yung replay dito. Quiz, payag ka, e-bike sasakyan mo pero walang baterya. Ikaw, payag ka, bus sasakyan mo pero di pa jack. Wag ako Oh guys, white ito. Payag ka, bus sasakyan mo araw-araw pero di pa jack. Tapos guys, yung worksheet dito nyo makukuha. Guys, dito nyo makukuha yung worksheet natin ha. I-follow nyo to. Ito yung worksheet guys. So, bago nyo gamitin, i-heart nyo. I-heart nyo yung worksheet. Tapos comment kayo ng thank you. Thank you. Pogi. Ayan ang i-comment nyo. I-heart nyo. Tapos mag-comment kayo ng thank you. Ito guys Follow nyo na. Wala pa yung 100k guys. Paano ko gagawin cheat sheet? Tsaka ano yung cheat sheet? Eto guys, subscribe nyo. Dito nyo mapapanood yung kwan. Replay. Okay, last 10 items guys. Face reveal. Tapos na nga eh. Convert 1.6 hours to seconds. Take note, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Kaya, yung 1.6 hours na yan, imumultiply mo lang sa 3,600. Okay? May isang decimal place dito, i-move nyo siya pa right. Ang kapalit nun, magka-cancel kayo ng isang 0. 36 times 16, it is 576. 0. Letter D. Gusto nyo malaman kung paano mabilis mag-multiply? Gusto nyo malaman kung paano bumilis mag-multiply? Gusto nyo malaman? Para sa susunod na meeting na yun, guys, mauubos na naman ako eh. Ayoko na. Wag na ako inuuto, guys, ha. Hindi gumagana sa kanyang panguuto. Tsaka na, guys, next meeting na para mapanood nyo ulit ako. Ayoko. Send kayo Galaxy, tuturo ko. Joke lang. Guys, yung positive to dito, ililipat natin sa kabila. Okay, magiging 7 over 8x is equal to 9 minus 2. Yung positive, pag transpose, magiging negative ha. Okay, magiging 7 over 8x is equal to 7. I-multiply nyo lang both sides by yung reciprocal neto. 8 over 7, 8 over 7. Cancel out, x yung matitira. 7 divided by 7 is 1, times 8 is 8. 8 na yan. 7, i-divide nyo dito, i-multiply nyo sa taas. Divide, tapos multiply. Hello, JD Vinsop, tol. Dali naman na ito. Ano yung sagot natin sa number 52? Number 52, ano magiging sagot? Shout out. 3 over 4, 5 over 6, 7 over 8, 9 over 10. Hello, Ben Clyde. Shout out sa'yo, tol. Ayan, nagbibilang lang siya, oh. Pinagtitripan lang kayo, guys, oh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meaning nun, susunod is 11 over 12. Ayan na.
Basic. Ang dali naman. Eto number 53, madali na lang to eh. A man saves 20% of his salary. Okay, 20% daw ng sahod niya. 20% of his salary ang sinesave niya. Tapos, kung nagsisave daw siya ng 24,000 pesos every month, ano yung salary niya? Take note, gagawin yung decimal yan ha. Yung decimal ng 20% is 0.2 is equal to 24,123. I-divide nyo lang both sides by 0.2, 0.2. Makukuha nyo na yung salary. Okay, kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob. Tapos, kung ano yung nasa baba, ayun yung nasa labas. Di ba may isang decimal place dito? I-jump nyo lang siya pa right. Dito rin, mag-jump din kayo ng isang decimal place pa right. Okay? 24 divided by 2 is 12. 12 times 2 is 24. 0 na yan siya. Yung apat na 0 dito, ilagay nyo lang dito. Okay, bakit hindi 0.20 quiz? Good question. Good question guys. Bakit hindi 0.20? 0.2 nilagay ko, di ba? Bakit hindi pwedeng 0.200, 0.2000? Take note guys, pag ganitong mga values, equal lang silang lahat. Okay? Non-bearing din yung mga zeros niyan, parang 0.2 lang din lahat yan. Okay? Take note ha. Yung 0.2 equal siya sa 0.20, 0.200, 0.2000, 0.2 million. Okay, basta may decimal place. Ayun. Huwag nyo iramin yung utak ko guys. Ito ang square root ng 2025. Paunahan nga guys. Square root ng 2025 is 45. Ang bagal nyo. Ang bagal. Siya si Pastor ka, oh tol, nasa ito yung average ko. Guys, ulit ha, yung replay dito nyo mapapanood. Dito nyo mapapanood yung replay ha, dyan oh. Ayan, dyan nyo mapapanood yung replay. Dito. Okay, i-subscribe nyo na. I-subscribe nyo na to. Okay? Tapos guys, oh. Guys, pasada na ako ng civil service exams, ano yun? Eto guys, di ba? Ayan oh. Ayan guys oh. Ayan ang average ko guys. Ayan average ko guys ah. Ayan, makikita nyo naman sa TikTok ko. Ang square root ng 2025 is 45 lang guys. Okay, 45 lang. Kasi 45 squared is 2025. Ang baba mo sa analytical, boss, naubusan ako at oras tol eh. Naantok ako eh. Ala, nakalimutan nyo agad yung shortcut natin. Alam ko yan kasi 'di ba yung shortcut natin pag dito? Yung pag 5, yung ini-square natin, 25 palagi yung last number. 'Di ba? Tapos yung 4, kunin mo yung next number which is 5. 4 times 5 is 20. Nakalimutan nyo agad guys. Nakalimutan nyo agad yung shortcut natin guys. Halimbawa sana, 75 squared. Yung 5, last number 'di ba? So 25 yung last number natin dito. Automatic yan guys, pag last number natin is 5, yung ini-square natin, 25 yung magiging last number dito. Tapos, yung 7, kunin mo yung next number sa kanya, which is 8. 7 multiplied by 8 is 56. Diyos ko guys. So yun nga no guys. Ayun na yun. Diba? Di nyo ba naintindihan yung shortcut natin? Pro yun guys, pro. Number 55. 0.125 kilograms to grams. Take note guys, sa 1,000 grams is equivalent siya sa 1 kilogram. Kaya ang gagawin nyo lang dito, 0.125 multiplied by 1,000. It would be 125. Letter C. More shortcut, next video na yun guys. Next live na yun, more shortcut natin. Guys, sa blue up nyo makikita yung pinicturan ko ah. Pipicturan ko ito mamaya guys, ipopost ko sa blue up. Ito yung blue up ko guys oh. Dito nyo makikita mamaya yung worksheet na may answer. Ipopost ko dito mamaya guys, kaya follow nyo na to guys. Okay?
Tapos guys, sa mga naghahanap ng replay, dito nyo mapapanood yung replay. Dito guys, dito nyo mahanap yung replay. Bukas. Okay, bukas ng umaga. Tapos mag-follow na din kayo sa akin. Hindi kayo nagpa-follow, nanonood lang kayo. Ano yan? Node lang, walang follow. Kayo. Ayan. Ayan na. Okay? Okay na. Thank you guys ha. Thank you. Number 56 naman tayo guys. Anong sagot niya dito sa number 56? Okay, PEMDAS na naman to. May matututo na naman ng PEMDAS. Sige, mamaya PEMDAS tayo ha. Ituturo ko yung PEMDAS saglit mamaya. 250 minus 100 divided by 10 is 10, di ba? Multiplied by 3. 250 minus 10 is 240. Multiplied by 3, it would become 720. Ayan ang PEMDAS. Okay? Okay, guys. Ayan ang PEMDAS, guys. Guys, sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, ito yung tutorial natin sa PEMDAS. Okay, guys. Dito, Okay? i-discuss ko sa inyo Pakinggan nyo, ha? paano gumagana yung PEMDAS. Napapansin nyo, guys, may question tayo dito. Pakinggan nyo. Ito. Tapos, since PEMDAS nga, kung multiplication yung uunahin, bakit hindi kanya inuna? Uy! Aray ko. Ayan. Hindi kasi kayo marunong eh. Okay, number 57. Last 4 items, guys. Ang area ng circle is pi r squared. Makinig kayo. Okay? Ang area ng circle is pi r squared. Okay? Diameter yung given. Take note, kailangan natin ng radius. Okay? Pag diameter yung given, ang gagawin nyo dyan is pag diameter ang given, tapos hinahanap nyo yung radius, i-divide nyo siya ng 2. Okay? Ang radius natin would become diameter divided by 2. Take note, diameter yung binigay yan. Diameter. Kaya kailangan nating makuha yung radius. Radius is equal to diameter natin na 14, i-divide natin 2. 14 divided by 2 is 7. Okay? Yung pi daw natin dito is 22 over 7. Ayan na. 22 over 7 multiplied by radius squared. So, 7 raised to 2. 22 over 7 multiplied by 49. Okay, ayan na. Yung 49, pwede nating i-divide ng 7, tama? 49 divided by 7 is 7. 7 divided by 7 is 1. 22 multiplied by 7, it would become 154. Oh, hinahanap yung circumference. Area yung hinahanap natin eh. Mali pala. Mali pala. Circumference pala hinahanap. Ang circumference natin pala is 2 multiplied by pi multiplied by r. Pinahirapan sarili ko, guys. Circumference para hinahanap. Sorry. 2 multiplied by 22 over 7 multiplied by the radius lang pala na 7. Hook. Circumference pala hinahanap, guys. Area yung hinahanap natin. Okay? Yung radius natin, di ba, is equivalent to 7. Okay? 7 divided by 7 is 1. 7 divided by 7 is 1. 2 times 22 is 44. 44. Letter C. Kuya, ang bait mo sa amin. Sana hindi ka mabangga ng full charge na e-bike. Guys, kanina pa yung full charge na e-bike yan ah. Ba't ba gusto niya ako mabangga ng full charge na e-bike? Ano bang meron dyan, guys? Last 2 items, guys. Sige, payag ka din, no? Payag na ka mabangga ng e-bike. Pumayag ka na din. Pag uubo ka, pahigop. Sige, pahigop yung ubo mo, ha? Pahigop. Okay? Yung negative 2
ita-transpose natin sa kabila. Okay? Magiging 6 over 7x is equal to 10. Yung negative, magiging positive kasi ita-transpose mo. Ayan na siya. Tapos, magiging 6 over 7x is equal to 12. Multiply both sides by yung reciprocal neto. 7 over 6. 7 over 6. Cancel out, matitira yung x. Okay? Eto, 12, i-divide nyo sa 6, tapos imumultiply nyo sagot sa taas. 12 divided by 6 is 2, times 7 is 14. Okay, last 2 items guys for today. Take note guys ha, sa mga na-late or sa mga hindi nakahabol, dito nyo mapapanood. Okay, dito sa YT guys. YT yan guys ha. Dito sa YT nyo mapapanood yung replay. Bukas ko na ipopost guys. Pero may mga replays naman na tayo dito guys. Pwede nyo mapanood yung replays natin dito. Ayan o. Yan mga replay yan. Guys, pag pinapanood nyo naman yung replay, i-like nyo naman yung video. Okay? Okay. Tapos guys, sa mga hindi pa nagpa-follow sa TikTok ko, i-follow nyo naman ako guys. Tapos guys, yung worksheet, dito nyo makikita. Okay, yung worksheet, dito nyo makikita. Okay, dito yung worksheet natin. Ayan no, i-follow nyo din. Bago nyo gamitin, i-heart nyo muna. Uy, walang nag-heart. Lalaan nyo ha, di kayo nag-heart. Sige, bukas di ko na ipopost yung worksheet, di nyo hina-heart eh. Guys, pag gagamitin nyo yung worksheet, i-heart nyo muna. Sana yun? Ito pala, sorry. Ito pala yung worksheet, sorry. I-heart nyo muna bago gamitin yung worksheet. Okay, yan na. Tapos guys, i-follow nyo ako sa TikTok guys. Ito yung TikTok ko guys oh. Guys, i-follow nyo ako sa TikTok guys. Ito yung TikTok ko guys oh. Ayan oh guys. Ayan yung TikTok ko guys. I-follow nyo ako sa TikTok guys. Ito yung TikTok ko guys oh. I-follow nyo na ako sa TikTok guys. Ayan, thank you. Sa number 59 naman, convert 5.4 kilometers papunta sa meters. Pag kilometers to meters, imumultiply nyo lang value by 1,000. Okay? 5.4 multiplied by 1,000 lang tayo dyan. Okay? 5.4 times 1,000 is 5,400 lang tayo. Okay, yung sagot natin is letter B. Okay, sa card. Sa card ulit. 'Di ba sa cards, dalawa lang naman yung kulay, may black at saka red. 'Di ba? Ano yung probability na makakuha tayo ng red? 'Di ba isa sa dalawang kulay? Kasi isang kulay out of 2 colors naman yung red. Ayan na yung magiging final answer natin, guys. Yun lang, guys. Tapos na ako sa live ko, guys. Pipicturean ko na, guys, tapos ipopost ko na sa YT. YT sa Blue Up pala, guys. Ipopost ko na to sa Blue Up, ha. Popost ko na to, ha. Guys, GG. Thank you, guys, ha. Okay na. Bukas ulit, guys. 7:45, ganun. Live na ako, guys. Guys, yung mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, guys. See you tomorrow, guys. See you tomorrow, guys. Tomorrow, see you. GG na, guys. Thank you. Abangan nyo na lang sa YT yung replay, tapos check nyo yung Blue Up para sa picture neto. Okay, pipicturean ko na, guys. Thank you, guys. Di pa ako naggabihan, guys. Kakain pa ako. Bye-bye, guys.